Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Arnel Dimapilis. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong ginagawa mo? Go! Mabilis at mahinang sigaw ni Green Pearl. Pagkatapos ay itinulak niya si Ivory at nagmamadaling pumunta sa cabin. Natarante si Ivory dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga palatandaan sa harap ng mga taong nakaitim na iyon at kung ano ang ibig sabihin nito. Parang tinamaan ng baradong bato ang puso niya. Sa itaas ng kubyerta, sa atek, mabangis ang labanan. Nanguna si Han Trinity, parang tigre pababa ng bundok. Sa ilalim ng 72 way na banal na espada, ang kaluluwa ng espada ay bumangon. Ang puwersa ni Qin Shuang ay natural na hindi kasing tapang ng Aaron. Sa harap ng pag-atake ng mahigit 100 taong nakaitim, madaling nakayanan ni Qin Shuang ang pagtatanim ng mga tagalabas gamit ang demonyong espada ng napakatagal. Ngunit ang halatang ikinabahala nila ay parami ng parami ang mga taong nakaitim na tumalon sa bangka na parang langgam, kaya napatay nila ang isa at nahulog, at ang iba ay ipinagpatuloy. Sa laki ng flower boat, napakalaki nito kaya libu-libong tao ang maaaring mag-impake sa deck na mag-isa. Ngayon ang deck ay masikip, at maaari naming isipin kung gaano karaming mga tao sa itim na dumating. Ang mas desperado ay ang mga taong nakaitim ay patuloy pa rin sa pagbuhos mula sa labas. Inihagis ni Han Cheney ang isang Skyfire Moonwheel, bahagya siyang pumutok sa espasyo at tumingin sa atek. Masikip pa rin ang atek, at makikita si Qin Shuang na nahihirapan sa pasukan mula sa atek hanggang sa cabin. Fuck off! Sa sandaling bumagsak ang boses, ang enerhiya ng Aaron ay sumabog at direktang nabigla ang mga taong nakaitim sa loob ng ilang metro. Pagkatapos ay tumalon si Han Sunny, binuksan ang daan gamit ang Jade Sword at Skyfire Moonwheel, at direktang lumipad sa atek. Matapos alisin ng espada ang mga tao, sa wakas ay sumali siya kay Qin Shuang. Sa oras na ito, si Qin Shuang ay pinagpapawisan na, at ang lakas ng mga taong ito na nakaitim ay mabuti. Bagamat hindi problema para sa mga taong may mataas na cultivation tulad ng Qin Shuang na makitungo sa 12-dosenang o kahit na daan-daang tao sa isang pagkakataon, magiging ganap na naiiba kung mayroong tuloy-tuloy na daloy ng daan-daang tao. Ayos lang ba ang lahat? Pinrotektahan ni Aaron si Qin Shuang sa likod niya at nagmadaling nagtanong. Napabuntong hininga si Qin Shuang at nanggigigil ang kanyang mga ngipin, okay lang ako, bumaba ka muna at ibigay mo sa akin dito. Sabi ni Aaron, direktang itinulak si Qin Shuang sa pasukan ng hagdan, hinawakan ang magulong chi sa kanyang kamay at direktang pinasabog ang lalaking nakaitim sa kanyang harapan. 3,000, kasama mo ako. Ayaw umalis ni Qin Shuang. Maaari mo akong tulungan sa pag-aalaga sa kanila sa tag-araw. Wala akong problema. Bagaman ang Huazhou ay napakalakas at ang tanging pasukan sa cabin ay ang atek, ang Huazhou ay itinayo ng pamilya Fang. Ang Aaron ay nag-aalala na may ilang mga pagkukulang mula sa kabilang partido. Nang makita ang taos-pusong mga mata ni Aaron, tumanggo si Qin Shuang at umatras pabalik sa cabin. Nang walang pag-aalala tungkol sa Qin Shuang at sa katotohanang mapoprotektahan ni Qin Shuang si Ivory, ang Aaron ay ganap na libre, bigla siyang gumalaw sa kanyang kamay at binuksan ang 8 gininto ang katawan. Ang susunod na segundo, at napatuloy na swarm ang mga tao sa itim na baliw dugo labanan. Sa ilang sandali, tumunog ang sandata na pingpong, at ang mga hiyawan at sitsit ay naririnig sa lahat ng oras. Ito ay isang lubhang ligtas na atek, na may mga espada at dugo na lumilipad. Ang Aaron, tulad ng parehong katawan ng pinto, ay nakatayo sa pasukan. Isang tao ang may pananagutan sa pas, ngunit hindi ito mabuksan ng 10,000 lalaki. Ito ang pamilya Fang, Elder Marshall Sister, ito ay mula sa pamilya Fang.
si Ivory, na bumalik sa bahay sa ikalawang palapag ng cabin, ay takot pa rin nang makita niyang bumalik si Qin Shuang. Kinakabahan niyang sinabi, Pamilya Fang, ang Pamilya Fang ang pinakamakapangyarihan sa mundo ng disyerto at may 10,000 sundalo, higit pa rito, ang Pamilya Liu, isa pang malaking pamilya sa mundo ng disyerto, ay madalas na nakikipagsabwatan sa kanila, maraming mga piling pamilya, na hindi, mahirap pakisamahan. Mabilis na nagpaliwanag si Soyan nang malaman niyang hindi alam ni Qin Shuang ang sitwasyon sa mundo ng disyerto. Nang marinig ito, sumimangot si Qin Shuang, hindi nakakagulat na ang mga taong nakaitim ay tuloy-tuloy sa deck, mabigat ang mukha ni Ivory at tuloy-tuloy na mga taong nakaitim. Sa oras na ito, napansin niya ang katawan ni Qin Shuang sa parehong oras. Si Qin Shuang, nakasuot ng puti, ay pula na ng dugo. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Bang! Sa isang malakas na ingay, bago ito naaninag ni Qin Shuang, si Ivory ay lumuhad ng husto sa kanyang mga tuhod, at ang mga luha ay pamatak sa kanyang mga mata. Nagmamadaling yumuko si Qin Shuang para hilahin si Ivory pataas at sinabi sa nalilitong boses, Ivory, anong ginagawa mo? Si Ivory ay hindi natinag, ngunit tumingin kay Qin Shuang na may luhang mga mata. Hindi napigilan ni Qin Shuang. Lumuhad lang siya sa harap ni Ivory. Ivory, anong problema? Elder Marshal Sister Qin Shuang, hindi kailanman nagtanong si Ivory sa sinuman. Ngayon, gusto ni Ivory na hilingin sa iyo na tulungan mo si Ivory. Mapait na sabi ni Ivory. Gusto mong tumulong ako ng Aaron, hindi ba? Sabi ni Qin Shuang. Gusto rin niyang tumulong, ngunit mas alam niya rin na ang pagprotekta kay Ivory ang pinakamalaking tulong sa Aaron. Umiling si Ivory nang hindi inaasahan, tumingin kay Qin Shuang at sinabing, gusto kong paalisin ako ni Kuya Marshall Sister, paalisin mo ako. Nagulat si Qin Shuang. Tumanggo si Ivory, ang bisita ay ang pamilyang Fang. Malinaw, ang kabilang partido ay darating para sa akin. Sa katunayan, hindi ako masyadong nagulat tungkol dito. Hindi nagsalita si Soyan. Kahit papaano ay hindi niya mapabulaanan ang pananaw ni Ivory. Bilang saksi, alam din ni Soyan na ang pamilya Fang ay malamang nagagawa ng paraan para makaganti. Pagkatapos ng lahat, si Fang Kun ay namatay ng malungkot at ang kanyang manugang ay ninakawan. Bagamat ang pamilya Fang ay maaaring humanga sa Arizona noong panahong iyon, normal lang sa kanila na gumanti nang umalis si Aaron sa lungsod ng walang pag-aalala. Seryosong nakatingin kay Ivory, at pagkatapos ay tumingin kay Soyan, si Qin Shuang ay tahimik. Bagamat hindi niya alam ang nangyari, alam niyang totoo ang sinabi ni Ivory. Sinimulan din ni Qin Shuang na maunawaan na si Ivory ay palaging nagkasala kapag ang Aaron ay inatake, at tumalon pa nga mula sa bangka ng ilang sandali. Natatakot siyang masaktan niya ang Aaron. At ngayon, pareho na. Gusto mo bang ibigay ko kayo sa isa't isa ng tahimik, o hindi man lang ipaalam sa kanya? Mapait na sabi ni Qin Shuang. Tumanggo si Ivory. Kung alam ng Arrow ang tungkol dito, sa tingin mo papatayin niya ako. Sabi ni Qin Shuang. Natigilan si Ivory, ngunit sa sumunod na segundo ay umiling siya, itinuring ka na Aaron bilang isang malapit na kamag-anak. Kilala ko ang Aaron na pinakamahusay sa mundo. Alinman ay hindi ka makapasok sa kanyang puso, o kapag napasok mo ang kanyang puso, siya ay magmahal ng walang katapusan, so what? I'm afraid Aaron ayaw na akong kausapin. Sabi ni Qin Shuang na may mapait na ngiti. Ngunit ito ay para na rin sa kaligtasan ng 3,000 katao. Gaya ng sinabi ni Miss Su, mayroong libu-libong tao sa pamilya Fang, dagdag pa ang mga salita ng pamilyang Liu, mayroong kasing daming tao tulad ng abaka. Sa ganitong mga kalagayan, ano ang pinagkaiba ng pagpayag na manatili ang Aaron doon at ang pagpapakamatay sa kanya? Apurahang sabi ni Ivory. Malamig na ngumiti si Qin Shuang, maligayang pagdating sa tag-araw, salamat sa iyong pag-export, mas kilala mo ang Aaron. Kung alam mo talaga ang kanyang mga salita, you should know better than anyone. Mas gugustuhin niyang mamatay sa labas kesa isuko ka. Libu-libong hirap na ang naranasan mo. Hindi dapat ikaw ang nagsabi ng mga ganyang salita. Sa sobrang dami na nating naranasan na magkasama, alam ko kung gaano kahalaga ang Aaron na mabuhay. Siya ay may natatanging talento. Kung ligtas siyang umunlad sa lahat ng oras, sino ang makakapaghula sa kanyang kinabukasan? Kalmadong sagot ni Ivory.
Dapat itong malaman ng husto ni Kuya Marshall, Sister Chin Shuang at Miss Su. Ngunit ang aking pag-iral ay patuloy lamang na magdadala ng panganib sa kanyang buhay sa ang paraan ng kanyang paglaki. Hindi mo ba naisip na ang isang sumisikat na bituin sa hinaharap ay masisira sa gitna? Kung iingatan mo ang luntiang kabundukan, hindi ka matatakot na walang kahoy na panggatong. Elder Marshall, Sister, ang hirap ngayon ay hindi isang uri ng karanasan sa paglago, kumunat ang noo ni Chin Shuang, ngunit ang karanasang ito ay dapat ding hatiin sa kalubhaan. Kung patuloy itong magdadala ng mga banta sa kamatayan, ito ba ay talagang isang perfunctory na karanasan? Nakipagkumpetensya sila sa isa't isa at may kanya-kanyang dahilan. Napatigil si Suyan sa gitna at hindi marunong magsalita ng ilang sandali, ngunit halos sa ganito oras, isang kakaibang amoy ang biglang tumama, at kasabay nito, isang malaking banta ang tahimik na nagtinginan sa isa't isa dahil sa gulat at nag-aalala sa kisame sa itaas ng kanilang mga ulo at sa direksyon ng Aaron Storytelling Channel sa YouTube. Sa itaas ng atek sa oras na ito. Kung ang bulaklak na bangka ni Soyan ay napaka-elegante at puno ng damdamin, hindi ito magiging labis upang ilarawan ang madugong ulan at hangin sa flower boat ng Aaron. Kung ang mga ordinaryong tao ay pupunta sa lugar na ito sa oras na ito, sila ay magugulat sa paningin ng impyerno ng Shire sa lupa. Ang kubyerta ay hinugasan ng pagbuhos ng ulan, at ang tubig ay napakalalim. Tila kaya mong iduyan ang isang bangka, ngunit ang pagkakaiba lamang ay ang tubig at ulan ay ganap na naipon ng dugo sa oras na ito, at ang mga kano na iyon ay mga lumulutang na katawan sa ibabaw ng dugo ng sunod-sunod. Umagos ang dugo at parang bundok ang mga katawan. Sa bibig, ang 8 gininto ang katawan ng Aaron ay nasunog lahat ng dugo, na patuloy na tumutulo sa mga sulok ng kanilang mga damit. 1 metro ang layo sa harap ng Aaron, may malaking agwat. Ang lugar na ito ay parang natural na hadlang. Kahit na mayroong libu-libong tao na nakaitim sa labas ng harang, wala sa mga taong ito ang nangahas na tumawid sa Thunderpool. May hawak silang kutsilyo o espada at tumitig sa paligid, ngunit ang kanilang mga mata ay labis na natatakot. 100,000 tao ang sumalakay at lumusab ng higit sa 10 minuto, ngunit nalaman ng grupo na ang Aaron na nakatayo doon ay parang isang hindi kumikibo na hari ng Ming mula simula hanggang wakas. Ilang beses silang naninangil, ngunit ang nakuha nila ay ang patuloy na pagbagsak ng kanilang mga kasama at ang patuloy na pag-iipon ng mga katawan. Paanong hindi matatakot at manginig ang mga taong ito? Gayunpaman, sa oras na ito, sa pag-atake ng baho, may mga malakas na pagsabog ng awtoridad. Sa harap ng panggigipit na ito, ang mga mahiwagang taong nakaitim ay kasing takot ng Mount Tai. Kasabay nito, hindi sila komportable. Hindi sa banggitin ng mga ito, kahit na ang Aaron sa oras na ito ay nakasimangot din, at ang buong tao sa ilalim ng mabigat na presyon ay nakaramdam ng hindi komportable. Ang 8 trigram ng langit at lupa, ang makalangit na mga tangkay at makalupang sanga, ang anak na pangit na si Yin Mao, ang umaga ay hindi pa tanghali, at ang Shen Yushuhai ay nalilito. Isang malayong boses ang dahan-daang umatake mula sa langit. Pagkatapos, biglang umatake ang mga figure at nahulog sa paligid ng deck na parang mga bulalakaw. O tumayo, o samandal, sa kabuuan na 12 figure. Nang mag-iwas ng tingin si Aaron, hindi niya napigil ang sumimangot. Ang bawat isa ay isang tao na may katawan ng tao at ulo ng hayop. Hawak nila ang lahat ng uri ng armas at may magaan na Amerikana at baluti. Dragon, tigre, ahas, daga, kabayo, baka, tupa, unggoy. Dragon statue, tigre kapangyarihan, ahas espirito, monkey god, mazing, tupa mabangis. Ano, darating na ba ang bagong taon? Ang Aaron ay mukhang malamig at disdain na ngumiti, magtipon ng 12 zodiac upang magbayad ng mga pagbati ng bagong taon sa akin. Oo, ang 12 lalaki, o mga bagay, ay 12 tao na hayop na pinangungunahan ng 12 zodiac. Ang lalaking may ulo ng berdeng dragon ay nakasuot ng berdeng balabal at may ulo ng dragon. Medyo patayo siya. Matapos marinig ang pangungutya ng Aaron, sumigaw siya sa malamig na boses, "Hindi ko kilala ang matayog na anak ng langit at lupa, tayo ang mga ninuno ng disyerto na mangkukulam at ang 12 Diyos ng kamatayan." Ang lalaking may ulo ng daga, bagamat ang kilay ng magnanakaw at mata ng daga, ngunit nakasuot ng pilak na baluti at may hawak na gintong mace,
ay nawalan ng pakiramdam ng pagiging mapanlinlang at pakiramdam na mas malakas at mabangis, bahagyang sumandal siya sa pintuan ng atik at sumigaw, nang makita ko ang 12 lolo mo, lumuhad ako ng walang pagsaludo at naglakas loob na magsalita ng ligaw. Ang iyong anak ay talagang pumunta sa angkubo na may mga parol at sinubukang humanap ng paraan para mamatay, halos sabay-sabay, libu-libong tao na nakaitim sa harap ng Aaron ang lumuhad na magkasama at uminom sa malakas na boses, tingnan ang 12 Diyos ng kamatayan, napakalakas ng boses niya, malapit lang sa atak ang Aaron at hindi napigil ang maramdaman ang sakit ng eardrum, sa oras na ito, sa cabin, maraming kababaihan ang binibigyang pansin ang sitwasyon sa itaas, pagkatapos ng lahat, ang biglaang malakas na presyon ay nagpakaba sa ilang kababaihan, kaya't lahat sila ay nakatuon sa kisame sa itaas ng kanilang mga ulo, sa libu-libong tao na sumisigaw sa deck, ang tunog ng lindol ay biglang kumalat sa cabin sa ikalawang palapag, nang marinig nila ang nakakagulat na tunog, napangiwi ang lahat ng babae, kumunat ang noo ni Chin Shuang at Ivory, malinaw, malalaman nila mula sa tunog na maraming mga kaaway sa deck sa oras na ito, na nangangahulugan din na ang Aaron ay haharap sa isang mas mahirap na sitwasyon, ngunit sumimangot si Suyan, hindi lang dahil dito, kundi dahil sa pangalan ng 12 Diyos ng kamatayan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!